As Christians, does Jesus Christ sin in us? Salamat sa matahom nga awit nga diin ipahidumdum mga kaigsunan that we as Christians, we should do what Christ did in our behalf. Not only for sacrificing on the cross, but what He did to other people when He is still in this world. So, ang karakter mga kaigsunan, mo'y atong gilantaw, ang pangutana kanato, nakita ba si Kristo sa kinabuhi? Does Jesus Christ sin in our lives today? Good evening and happy Sabbath, my dear brethren. Happy Sabbath! So tonight, we will study this title, The Deep of God's Love. Actually, this title was in line with our program in NCMC, Panaw Kristohanon, 100-night series no, sa North Central Mindanao Conference. And I would like to share this sermon also sa ato karon nga pagsimba diha sa Ginoo. Ato ni nga kutloon nga pagtuon diha sa libro ni Pablo sa Episo 3:17 paingon sa 19 nga nagaingon, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all sense that what is the breadth, the length, the depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we pause for a moment, dear God, to ask your special blessings to each one of us, dear Lord, as we comprehend your words tonight, and give us understanding that we should really understand what it really your love unto us. And thank you, dear Father, for always giving us assurance of granting our prayer, because we pray all these things in Jesus' name. Amen. Usa ni nga butang mga kaigsuunan nga diin, si Pablo mismo nihatag siya og pagampo o kon paghangyo sa Ginoo ngadto sa iyang mga kaigsuunan. This is part of Paul's prayer to his brethren. Tungod kay sa atong kahimtang bisan kinsa pata atubangan sa Ginoo, we know all of us we have different weaknesses. And as we go along in our Christian journey, tanan ta mga kaigsuunan bation gid ta usay kalaay, ka bugnaw, ug mauni ang kahimtang usab sa taga Epeso nga diin gihangyo ni Pablo, giampo ni Pablo nga unta maruted sila diha sa gugma sa Ginoo. In other words, nga unta masabtan nila kung unsa gyud ang gugma sa Ginoo aron sila makapadayon sa pagpangalagad. And this is what we will studying tonight, my dear brethren. And allow me first no nga ato nga balikon sa paglantaw to look back what happened how many years ago in the year 2013. Nga diin miabot si Yolanda niini nga ato nga specific yun nga dapit sa Cagayan de Oro, Iligan og miabot pagani didto sa Tacloban. Nga diin daghanag yun nga nahimo nga damyos niini nga panahon tungod kay dili lang usa ka dapit kun dili daghan. Og dili lang pod mga gambalay ang giguba kun dili naguba pod ni og kinabuhi. So grabe ang damyos, nahimo na siya nga record sa history, dili lang sa Pilipinas but record, whole world record nga diin do na po'y bagyo diri sa Pilipinas nga mikalas og pila ka makinabuhi og ilabi na pila ka mga panimalay. So mao ni ang natala nga record, my dear brethren. And people lost families, they lost properties, and even they lost hope. Daghan yun nawad-an sa paglaom. Wa lang nawad-an sa panimalay, nawad-an og kinang pamilya o kanang mga unsa pa ng kabtangan apan ang pinakapait gyud kanang sa atong Christian journey mawala ang atong paglaom. So ato karon pamalandungan nganong miampo man si Pablo, why did Apostle Paul prayed for his brethren to know about the love of God, the wide, the deep and the height of God's love. Ngano man nga he wants us to dig in to know how the big kanang unsa gyud ang tinuod nga gugma sa Ginoo ba? Di masabot. Kay actually mga kaigsunan, in our present world today, mao man gyud ni atong nasinatian karon. Dunay mga sunog, dunay mga bagyo, dunay mga linog, and kanang recently no sa tuang kahimtang no ganina ang mga 2 PM, I think if I'm not wrong, 2 PM panahon sa paglinog. Ako no kaingon ko nga, uy nalipong man siguro ko, ingon akong
Kauban sa balay si Kinkin nga, Pastor, naglinog. So paglantan ako sa sakyanan, nagsayo-sayo naman kung linog gidi ay. O niya, wala pa kaabot ang minuto. Liman mo ana, wa pa nagminuto, naglanta mo sa cellphone sa kanabang sa magnitude. Pag human yun, igop, mihunong ang linog. Ming tiwa kong cellphone, ingon din ang mong balita, nga dunay 7.6 magnitude ng epicenter sa linog didto sa dapit sa dagat sa Davao City. Dool ka sila ha. So, wala pa'y minuto. Nakaingon ko nga paspasas balita, no? So, ang una-una, nagdagan mga kaigsunan, unsa kahitabo sa mga tao dito? Sa ato ganit dire, pila raman ta 5.9. Ang balita ganina. Unsa naman to, murag ayagan raman to. Pero makatisting mo makaigsunan og ganang linog nga pertig yung kusuga sama sa among nasinatian nga 7.2 sa Jinsan, motulog gyud yung luha. Honestly. Wa pa mo kaagi og makaagi mo og 7.2 or 7.6 karong bag-o lang, motulog gyud yung luha ang makaigsunan. So unsa may pasabot ang igsoon? Like the survivors of the fire, survivors of the flood, and even the survivor of earthquakes today, the question is often rises, the same question, my dear brethren, where is God in calamities? Maupod sa ato, siguro makaigsunan. O panahon na sa ato na po matunong sa Cagayan City, siguro makaimbutan nga, asa man Ginoo panahon sa kalamidad? Nganong naigo man yun? Nganong kami man Ginoo? Nganong man ni Ginoo? Maunay buti pasabot ni Pablo nga unta masabtan gyud nato, we should understand what is really a love of God even in the time of calamities. Amen, my dear brethren? Nga unta masabtan nila nga bisan panahon sa kalamidad, do nagihapoy Ginoo. Sometimes calamity will awakens our faith. The Apostle Paul reminds us that there is something deeper, there is something wider and higher than any distraction, and that is the love of Christ that passes knowledge. And this is exactly what Apostle Paul prayed for the Ephesians, that we may know, that we may experience, and we may live in the depth of Christ's love even when the world around us will falling apart. Maunay gusto nga masabtan nato nga gibilin ni Pablo nga unta bisan magkinaunsang kalibutan, anyway, abi niya makigsunan, mosugot ang sadili ang kalibutan, moabot yung panahon nga gubon magidis Ginoo. Pero ang buti pasabot ni Pablo nga gibilin kanato sa Ginoo nga mensahe, nga bisan pa magkinaunsa sa kalibutan, even the world will falling apart, we should stand on our ground as Christians. Our faith will be anchored into the love of God. Amen? So mauni ato ang study karon, mga kaigsunan. Gani, kabahin sa pag-ampo ni Pablo una, beroted and grounded in love. Nagpasabot siya nga unta ang ato nga gugma diha gyud magpundasyon sa Ginoo. And ato nga masabtan ang kalapad, ang kataas, ang kalalom o kahabugon sa gugma sa Dios. Mas kanabang kung unsa ka lapad kahabog ang mga pagsulay, mas labaw pa ang gugma sa Ginoo. So migamit si Apostle Paul o gitawag nato nga special dimension aron nga iyang i-illustrate nga ang gugma sa Ginoo, Christ's love cannot be measured. Okay? And also, number 3, know the love of Christ which surpasses knowledge. Nga unta ato nga masabtan, mailhan ang gugma sa Ginoo nga mas mulabaw pa kaysa kaalam niini sa kalibutan. Kay nganuman, kinahanglan ato ni nga maeksperiensyahan. Bisan tuod, dili nato mainsakto pag-explain. Dili nato kayo insakto pagpasabot apan ato nga naeksperiensyahan. And also, lastly, gusto ni Pablo that be filled with all the fullness of God. Mapuno ta, mga kaigsuunan. Nagpasabot siya nga, mamahimo gihapon ta nga kompleto diha sa gugma, taliwala sa mga kalisdanan ni ining kalibutan. Anyway, akong balikon, manaay Ginoo, walay Ginoo, mga kaigsuunan, pareho ra gihapon ta na ipagsulay. Pareho ra gihapon. Do you think ang mga atheist walay problema? Naag gihapon. Pero ang Biblia makaigsuunan, in Christian context, we know already nga kining kalibutan mo abot gyud ang panahon igsuon, muguba ug maguba gyud ning kalibutan. Ingon ang Ginoo, ang bukid ug bukid magbaylo man gyud ni. Now imumpog ang kalibutan? No. Ang ato lang igsuon nga atong sabton unsa man gyud ang gugma sa Ginoo bisan sa panahon sa kalamidad.
Abi niya mga kaigsunan, if we try to read the book of Revelation, kana bang four corners of the earth, nga diin gipugngan sa Ginoo mga kaigsunan ang mga kalamidad, dunay angels nga nagapugong karon nga panahon wa pagid buhi sa Ginoo. Kana nangabot mga kaigsunan nga bagyo, baha, linog, actually sampol pa lang yun na kay unsa og pugong manggawas magkukuban. Pero og buhi-an na sa Ginoo, mao na panahon na nga bukid magbaylo na gyud. So, hinaot nga ato nga masabtan unsa gyud ang gugma sa Ginoo bisan taliwala sa atong kalisdanan ug niining mga kalamidad nga atong nasinatian. Una nga punto sa tuang nga pagtuon ato nga lantawon, the love of Christ is deeper than the deep of the disaster. Mas lalom ang gugma sa Ginoo kaysa niining kalamidad nga ato karong mga nasinatian. Linog, bagyo, baha, asa kay mas dako mga kaigsunan. Usahay ang tao magtan-aw ta igsuon sa ato ra manggong kagalingon. Magtan-aw ta unsay nawala sa ato, pero wa nimo lang tawa nga nabilin pa ang imong kinabuhi. Amen ba mga kaigsunan? Abi nagsuon nalipay ko tungod kay duna sa atong usa ka igsunan, one of our brothers. Naka-experience siya nga nabuthan gyud sa tangke. Di pa lang dugay ang gipost sa Facebook nangay tagtabang tungod kay di sila ka-afford sa ilang bayronon sa ospital, 100 plus ang ilahang nga bayronon. Pero abi ninyo pag visit namo ni Angel dito, sige sa kanta o kanang awit pagdayeg sa Ginoo. He's always praising on God amidst of kanang sa experience nga na burn gyud ang iyang nga panit. Unya amo siyang ginapangutana, abi niya ingon niya, he said to me, I'm happy, Pastor, because even my skin is burned, but still my life is intact. That is what the Christian is. Ug unta maupod na ang atong panglantaw mga kaigsunan. Siya nga nakabata igsuon sa gugma sa Ginoo kay iyang gilantaw dili lang ang panit nga nasunog kundi gilantaw niya that God is preserving still his life aron nga makauban pa ni iyang asawa, makauban pa ni iyang pamilya. That is what Christians view. Dili kay ang nasunog, magugma sa Ginoo, nasunog man ko Ginoo. Mga kaigsunan, moabot man kalamidad, moabot man gyud na mga igsuon, musugot sa dili. Ang gusto ni Pablo nga atong masabtan nga bisan taliwala sa kalamidad naa ang Ginoo nagapreserbar sa atong kinabuhi. Amen ba mga kaigsunan? O kay tungod ikaw gitugutan sa Ginoo ang preserbar imong kinabuhi nining kalibutan, mamahimo unta nga kita panalangin sa uban nga nakinahanglan sa pagsabot sa gugma sa Ginoo. Fire consumed homes, floods swept away lives, and earthquakes shakes foundation. Yet Paul says, God's love is still deeper, or deeper still. Gusto niya nga itong masabdan, mga kaigsuunan nga diin, ang gugma sa Ginoo, mas lalumpa ni ining mga pagsulay nga atong nasinatian. Mas lapad pa sa mga bagyo nga atong naatubang, ug mas habog pa sa mga linog nga ato karong nasinatian. Gani, ingon diya sa Roma, nagaingon si Pablo, nor height nor depth shall be able to separate us from the love of God. Bisan unsa pa na nga spiritual nga calamities nga atong masinatian or physical ba na mga kaigsunan, gusto ni Pablo itong masabtan kung unsa kadako na ang imo karong problema nga imong nasinatian, mas dako ang Ginoo or ang gugma sa Ginoo nga ato nga gilagaran. Nagaingon si Ellen White, the love of Christ is a golden chain that binds finite human being who believe in Jesus Christ to the infinite God. The love that the Lord has for His children passes knowledge. No science can define or explain it. Dili magid nato matungkad mga kaigsunan apan sa landong sa cross atong masabtan kung unsa kadako, kalalom o kataas o kasangkad ang gugma sa Ginoo. Now when disaster strikes, we do not stand on sinking ground because we are rooted in a love that no calamity can support. Hopefully mga kaigsunan nga ato nga lantawon ang gugma sa Ginoo, dili lang panahon nga tagaan-tag panalangin. Dili lang panahon mang kaigsuunan nga diin iyatang ginaiway sa mga katalagman. Apan ato kanunay lantawon ang Ginoo kanang word nga kanunay nagpasabot nga bisan panahon sa kalamidad imong lantawon ang Ginoo nga naa gihapon naghigugma kanimo sa imong pagpangalagad kaniya. Amen ba mga kaigsuunan? Na ang Ginoo usahay lang itugot lang gyud na sa Ginoo tungod kay naay gusto sa Ginoo nga i-prove sa imong kinabuhi. How about sa mga tao dito karong dapita mga igsunan nga wa pa gyud magtuo Ginoo. Nga nagtuo sila nga diin dunay tao nga nag-angkon nga Dios nga iyang pahunungon ang linog. This very present time of
kanang earthquake maigsoon abi ninyo na prove nga diin walay tao nga bisan pag mag-angkon na Kristo nga mopaundang sa linog. So usahay God's allow it because of His purpose. Ikaduha nga punto mga igsunan, the love of Christ is wider than the world's chaos. Mas lapad ang Ginoo kaysa imong nakita nga katalagman nga hitabo nining kalibutan. Paul speaks of the breadth of love. Kana bang kalapad, wide. Tungod kay atong makit-an mga igsunan nga ang gugma sa Ginoo it stretches across the nations. So na, bisan unsa nga mga tao, bisan unsa nga sitwasyon. This is what the love of God is. Dili pareha sa tao nga usahay, mahigugma lang ta sa tao kung nakita nato kining tawhana dunay mahatag sa ato nga in return. Or naapod day makuha sa iya. Or baka ato lang sa higugmaon tungod kay pareho mo og kulor. Higugmaon na nato siya kay pareho mo og kultura. Or baka higugmaon na nato siya kay naamoy nakita sa iya nga hitsura nga pirti man yung ninduta o nagmawa. Apan ang gugma sa Ginoo mga igsunan, it stretches across the nations, people, and situations. It embraces all the people, all the nations, and all circumstances. This is what the love of Christ. Now in floods, in fire, and even earthquakes, we see divisions among the rich and poor, prepared and unprepared. Doon nagi kalahian mga igsunan. But Christ's love embraces us all. And Christ's love covers everyone equally. Usa ka panahon mga igsunan sa dihang naitabo ang maong nga gubat didto sa Zamboanga. Ang doktor o ang mga ultimo nga mga tao, a doctor and a poor, na-realize sa maong nga doktor, no, he realizes panahon sa gubat nga wa magi mapalit, they cannot buy anything because war is ongoing and they cannot go outside. So ang ilang pagkaon kadto lang yung ihatag sa ilaha kunon sa ihatag. Abi niya gison sa sa doktor, tinuod gyud ang Biblia. No, it is the Bible is really true. When time comes, pareho ra gyud gihapon ang sitwasyon sa dato ug pobre. Atubangan sa Ginoo mahitabo gihapon ang kapareha, pareho sila nangaon og lugaw nga niluto. Di nakakapili, ingon niya, ang akong pagkaon kaniadto pinili kaayo, gusto ko karne, gusto ko ani, gusto ana. Makuha nako panahon sa gubat, ingon siya, wa gi magbuot. Ang nagbuot kadtong naglugaw. Kung unsay gihatag, imo ra gyung kanon. Insa naa ko kwarta, I have the money but I cannot buy anything. Ngano man gubat god mo gawas ka? Patay ka. Ingon siya, akong kwarta way pulos. May money cannot do something for me. Wa gi pulos. Abi niyo makaigsunan mo abot ang panahon kana ato ang kabtangan karon atong gikuptan. Kwarta nga importante sa panahon karon moabot ang panahon. Inigbalik sa Ginoo, mawa gihapon ay kapuslanan. Pero ang pinakanindot nga mensahe sa gugma sa Ginoo makaigsunan, magkinaunsa pa taning kalibutan, unsa pay naong nato, unsa pay status ko nato. Love or the Christ love covers everyone equally. Mao ra gyud ni ang kanindot makaigsunan sa ato sa kalibutan. Usahay ang tawo may gugmar nato og naapod tay pareho sa ilaha og status ko. Gani Micah 7:19 nagapahinumdum ka nato. It reminds us na nagaingon, He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the deeps of the sea. Kini nagpakita mga igsunan, showing His mercies reaches wider than our sins. Mauni ang pinakanindot, pinakalalom igsuon nga gugma sa Ginoo nga iyatang giduphan didto sa Kalbaryo aron ikaw ug ako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan kauban ang Ginoo sa langitnon nga puloy-anan. Mauna ang gugma makaigsuon nga dili gyud ma-explain. Sa ato karong kalibutan do na bay tawo nga isog mga igsuon nga modupa nga moingon nga ako'y motubos sa mga tawo nga naa sa prisuhan. Abi niya igsoon lisod. Lisod pa. Pero maybe kung ato gyud nga makompleto pagsabot ang gugma sa Ginoo basin pa di ay naapay tawo nga sama ni Kristo or makaawat ni Kristo. Apan posible na sa makaigsunan kay ingon si Kristo mianhi sa kalibutan nga tawo sama gyud nato. As God's children, when calamities come, we cannot just think of ourselves because
there are also other people na naapektuhan sa maong nga kalamidad. Usahay man gud mga kaigsunan, ang ato lang gud na panglantaw na focus sa atong ulingon. We should always look only for ourselves. That is the problem. Di nato kay makita ang gugma sa Ginoo kay permirata naglantaw mga kaigsunan sa ato gyung kaugalingon. Nga halaluyan man ako sa kalibutan, oy. Ako ra magigidawdaos sa kalibutan. Usa ka experience na ako mga igsuon panahon nga wa pa ko kadto sa Manila, nangandod jud ko Ginoo. Paabot ta pug Manila kay nindot pug Manila sa TV. Kaya akong panlantaw sa mong kinabuhi sa lakag, pobre gid kay may makaigsunan. So pag abot na ako sa Manila, nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakita nako daghan pa di ay ang mas pobre nako. Nakaingon ko dato mo dai mis talakag. Sila didto, abi ninyo matulog sa street. Wa gyud habol. Sipaon pa sa guard kay dili ilang area. Pasalamatan natin natulgan, bahalag abang na lang na. Ang ilang to sipaon pa kay kanang street, naapoy tag-iya kay naa may mga tindahan. Abi niya gisuon sa tinuod lang, mintulo akong luha nga wag ginako daw matungod kay murag gikumot ang kasing-kasing nga nakaingon ko, salamat Ginoo. Dato man di ay me. Wala nako lang tawang uban, gilantaw ra ko galingon. Ang akong punto makaigsunan, look at the others. Kung imo gilantaw nga luoy ka, tan-awang uban nga mas labaw pang luoy nimo. Kaya makita nimo ang gugma sa Ginoo nga halagi ang pingan man ko sa Ginoo, mas bintaha man ko kay sa uban. Kay kung maglantaw ra kasi bulingon nga ikaw ray luoy sa kalibutan, problema gyud ang imong pagsabot sa gugma sa Ginoo. Pero lantawon pud nimo ang uban, makita nimo nga hala, mas labaw man ko nila. So makita nimo nga pinangga gyud ka sa Ginoo, grabe ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because Christ's love compels us to widen our arms to embrace others. Ikaw karon nga naa sa bintaha, karon nga status quo or naa ba sa insakto pa nga kinang status quo karon. Gusto sa Ginoo nga ikaw mamahimo usab nga kabahin sa pag-embrace ni adto mga tawo nga nanginhanglan. Ayaw lang gyud kanunay lantawa ang imong galingon nga luoy ka. And also as Christian, we must widen our love in times of crisis. Mauna nga ato yung ginapromote, ginahangyo makaigsunan nga kung able ta, doon na tayo kapasidad sa pagtabang sa atong makaigsunan, mga higala, nga diin naa karon sa pagpakitabang tungod kay naigo sa linog, naigo sa baha, naigo sa sunog, kung doon naman tayo kapasidad makaigsunan, naghangyo ang Ginoo nga diin ato pod i-practice ang gugma nga sama ni Kristo ngadto sa mga nanginhanglan. Kung dili man ta kahatag pininsali or kanang sa butang, pwede ka makahatag sa imong pinasahi nga pag-ampo ngadto sa mga katawhan. Amen ba mga kaigsunan? Maunay gusto sa Ginoo. Gugma nga sama sa iyang gugma nga dili masukod. Christian must helping neighbors, sharing food, clothing, shelter, and most of all, we should share our hope. Mauni ang pinaka rason mga igsuon ngano si Pablo nag-ampo gyud ngadto sa iyang mga kaigsunan. This is the reason why Paul is praying for the brethren. Ug unta pon mga igsunan sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo, kita nga wala kayo maapektuhi kung doon na tay kapasidad bisan magamay na lang igsuon nga ato mahatag sa ilaha, dako na nagkalipay atubangan sa Ginoo. According sa kanta, nakita ba si Kristo sa atong kinabuhi? Does Christ seen in our lives today according to the song? Ikatulong nga punto katapusan. The love of Christ is higher than human fear. Daghang kahadlok sa kalibutan mga isunan. Daghan kabalaka, pero ang gugma sa Ginoo mas taas pa ni ining kahadlok nga atong nasinatian, kalamidad nga ato karong nasinatian. The heights of God's love lifts us above fear. Disaster bring anxiety, trauma, or even hopelessness. Yet Paul says God's love surpasses all fear. Ang gugma sa Ginoo mga igsunan, mas sobra pa ni ini or taas pa ni ining kahadlok nga atong masinatian. Why? Ayaw lantawa lagi ang atong kagalingon sa kalibutan murag luoy kaayo ta. Lantawa igsuon ang puloy-anan nga giandam sa Ginoo. Amen mga igsunan? Tungod sa gugma sa Ginoo, ibol sa nadupa sa didto sa Kalbaryo sa cross, og tungod sa gugma sa Ginoo, iyang gipakamatyan kitang tanan og dabanhaw karon tuwa sa langit ng puloy-anan, nagprepara makaigsunan og langit ng puloy-anan. That is what love is. Nga unta pwede niya biyaan ang kalibutan, maghimo na laglaing kalibutan, di na lang niya pakamatyan. Kay creator gyud siya. Pero abi niya igsuon tungod sa gugma sa Ginoo, sa kalalom siyang gugma, tuwa sa karon sa langit nagandam og puloy-anan nga di na maabot og linog.
di na maabot sa baha, di na masunog, o diin usab dunay kinabuhing walay katapusan kay gusto sa Ginoo makig-uban hangtod na sa walay katapusan. Maunay tinuod gugma makigsunan abi niyo sa kalibutan, bisan pag-unsa ninyo ka close, bikla lang nagkausa. Di ba guba ang inyong relasyon. Pero ang gugma sa Ginoo, bisan unsa nato pagka makasala makigsunan, iyatang gipakamatyan sa cross, and He is still willing karon makigsunan muhatag sa pasaylo sa atong kalapasan og nagkadagma-dagma tas ng pagpangalagad because of the depth of God's love. Ug tungod ni ana usab makigsunan ang puloy-anang andam sa Ginoo, ready na kanatong tanan. Ang pangutanan na lang, ready na bata makigsunan mo puyo na ng puloy-anan. Ready na bata mo sugat sa Ginoo. Disasters brings fear. Fear of loss, fear of death, and even fear in our future. Yes, in reality, mga kaigsunan, maybe ato ng bation, apan si Apostol Pablo, nagasiguro ka na to that God's love is higher than any threat. Lantawa ang gugma ni Kristo, mga kaigsunan, pinaagi sa iyahang nagihimo karon sa pag-andam sa puloy-anan aron kita makig-uban kaniya sa wala na katapusan. Gani, ang salmista nagapahinumdom ka na to, he reminds us that God is our refuge and strength, a very present help in trouble, therefore, will not we fear though the earth be removed. Unya, ingon po sa usab si Ellen White, in the darkest days when appearances seems most forbidding, fear not. Have faith in God. He knows your need. He has all the power. His infinite love and compassion never weary. Fear not that He will fail of fulfilling His promise. He is eternal truth. Never will it change the covenant He has made with those who love Him. Pagkanindot mga kaigsunan, ang ato lang yun maigsuon, nga di po nato usbon ang atong pakigsaad sa Ginoo nga mga lagad, ngadto kaniya. Doon na tayo pagkumpara mga kaigsunan, fear versus faith. Aron ato nga masabtan, unsa man gyud ang kinabuhing Kristohanon bisan panahon sa kalamidad nga atong masinatian. Ang kahadlok siguro moingon, the earth or the earthquake might destroy me. Ang linog daw mo guba sa kuang kinabuhi. But if you have faith, you can say, even if the earth is removed, God is my refuge. Siguro ang kahadlok, moingon ta nga, daw ang baha, mo paunlod nako or mulumos nako, muanod nako, pero kung doon na tayo pagtuo makaigsunan, moingon ta, God's love left me higher than the waters. Siguro, kung doon na tayo kahadlok, moingon ta, nga ang sunog, muog daw nato. Pero kung doon na tayo pagtuo makaigsunan sa Ginoo, magaingon ta, God's love is shield that no flame can burn. Kung doon na experience makaigsunan sa Biblia, niini nga mga kahimtang, doon na po'y mga tao sa kalibutan nga na-experience niini, o kung gusto ninyo ma-experiencehan mga kaigsunan, sometimes God allows calamities aron imo po nang ma-experiencehan. We face calamities not as victims today, but as witness of God's unfailing love. Mauna karon mga kaigsunan, di na to lantawon lang ang atong kagulingon, apan lantawa ang uban mga igsuon, aron ikaw karon nga buhi nga saksi, mamahimo ka nga witness sa Ginoo sa iyang walay kinutuban nga gugma or walay pagkapakyas nga gugma. Ang pagkinabuhi diha sa lalom nga pagsabot sa gugma sa Ginoo, that calamities reminds us of life's fragility, but false reminds us of God's unshakable reality. Ang realidad nga mao, His love surpasses knowledge. Di man nato ma-explain or masabtan, pero ato yung na-experiensyahan mga kaigsunan. Gani ako magaingon, when flood arise, remember Christ's love is deeper. When fires rage, remember His love is wider. And when earthquakes shake, remember His love is higher. Mauni ang gugma sa Ginoo mga kaigsunan, nga diin kitang tanan, subject ni ini nga gugma, nga ihatang giduphan didto sa Kalbaryo sa cross. In the last days, calamities will increase, and this is recorded in the Bible, my dear brethren. Basaha pagbalik, aron di ta matingala unsa na kitabo sa kalibutan, kay mosugot ang sadili sa akon ng ginaingon, moabot ang panahon nga gub-on ni sa Ginoo ang kalibutan kay iyaning baguhon. But in the midst of the destruction, there is an anchor that cannot be shaken, and that is the love of Jesus Christ. Amen?
So i-angkor lang ginato mga kaigsuunan diha sa gugma sa Ginoo ang ato nga mga pagtuo aron di ta matarog maigsuon panahon sa mga kalamidad. In a world shaken by calamities, do you have a foundation that cannot be moved? Mauni ang pangutana sa ato karong kinabuhi, sa atong personal nga kahimtang atubangan sa Ginoo, my dear brethren. Apan si Apostol Pablo nag-ampo that we be rooted and grounded in the love of Christ so that nothing can move us. Ang paghimo ni inigsuon nga ato nga ilubong paglalom ang atong pagtuo diha sa gugma ni Kristo mao ang paglantaw unsay gihimo ni Kristo didto sa cross og unsay giandam ni Kristo alang kanato sa langitnom pulianan og kinabuhing walay katapusan aron kita iyang makauban hangtod na sa walay kahangturan. And let us anchor our hearts in the Christ love so that no flood, no fire, no earthquake will ever sweep us away from Him. Mauni ang gusto ni Pablo nga atong masabtan mga kaigsunan. Nga unta, ato nga ilubong atong pagtuo diha ang pundasyon sa Ginoo aron kita mga lagad nga diin nakaangkla sa gugma ni Kristo. So choose today to be rooted in Christ, or Christ's love, so that whatever disaster may come, you will stand firm, filled with fullness of God. May God bless us all. Panik sa kanang sana aftershock closing song.